meron naman po tayo ditong tutorial. So, karamihan sa atin hindi kasi alam to eh. So, ang tutorial ko syempre ay para sa mga automatic washing machine. So, diba, minsan nagbabakasyon tayo sa malayong lugar, halimbawa sa ibang bansa or sa mga probinsya, and then yung mga appliances natin na i-stock. So, ang i-share ko ngayon is mga bagay na mahalaga natin gawin bago tayo mag-stock ng washing machine or mga gamit. So, ngayon focus muna tayo sa washing machine. Kung mapapansin nyo, may dumi dito, no? So, ito, bago nagbakasyon yung kaibigan natin, umaandar siya ng maayos, walang problema, wala yung dumi na yan, nilinis daw nila. So, ito na nga. Kapag tayo magbabakasyon, make sure na linisin natin mabuti ang ating mga washing machine. Kung pwede tayong magpatakbo ng isang process ng tubig lamang at wala talaga tayong ilalaban, gawin natin. Kasi bakit? Ito nga mangyayari. So, in-expect natin na malinis siya ng ayos pero hindi. So, pag bumalik tayo, halimbawa after a year or after 6 months, gagamitin na natin. Ayaw na siya gumana at may problema na. So, anong dahilan ba tayo na siya gumana? Ang dahilan po niyan is, pag naglagay ka ng tubig, papasok, di makakapaglaba ka. Pag nagtapon na siya ng tubig, hindi natatapon lahat ng dumi sa ilalim. Kasi, itong mga dumi na nabakbak dahil sa katagalan ng panahon na stock at napakadumi, babara na dun sa may daanan ng drain. So, ngayon, magkokos siya ng error. Hindi siya magbabalaw kasi nga, hindi niya maiigay yung tubig kasi nga, nakaklag na ng dumi. So, ano ba dapat natin gawin bago tayo magbakasyon? Yun nga, make sure na linisin natin mabuti ang ating mga gamit. Especially dito sa mga ganitong washing machine. So, ngayon, dito na tayo. Ganyan na siya, madumi. So, syempre, lahat ng nasa ibabaw, matatanggal natin yan, Pero, paano yung mga nasa sa ilalim na hindi na natin siya kayang tanggalin? May procedure po dyan. So, una is yung deep cleaning talaga. Kakalasin to sa ibabaw. Kakalasin itong cover na to. Tatanggalin itong tornilyo dito. At tatanggalin din yung malaking nut doon sa ilalim nitong pulsator. Kasi yung nut na yon, iyon yung way para matanggal mo itong tab or basket na tinatawag ng spinner. Kasi yun yung napakalaki, size 38 o kaya 37. So yun, matatanggal natin to. Pero kung hindi tayo sanay at medyo natatakot tayong gawin yun, may isa pang procedure. So yun ay i-access mo dito sa ilalim. So kailangan magkaroon ka ng access dito sa ilalim. So may cover, ito tinanggal ko na. Ang gawin mo po is humanap ka ng lugar kung saan mo siya pwedeng ihiga or itagilid. So, ang pagtatagilid, better kung ang pagtagilid mo ay ayun po yung motor nandoon sa loob, medyo hindi nakikita, and then ito yung drain. So, ito yung hinahaltak para mag-drain. So, ngayon kung itatagilid mo, make sure na ang pagtagilid ay papunta dito sa likod. Pag ganyan. Yan. Pag ganyan, kasi nga ihiga mo mas maganda. So ihigaan natin yan, ganyan, kasi kailangan nating ma-access na mabuksan itong kanyang ito yung tinatawag na drain motor at saka ito yung drain. So may spring yan. So kung low budget ka, wala kang pampa-deep cleaning, and then natatakot kang kalasin sa taas kasi ang dami ng kakalasin, baka hindi mo maibalik dahil hindi ka naman sanay sa DIY, pwedeng dito ka mag-jump. Buksan mo ito. So ito naman, madali lang itong tanggalin. So may spring lang naman yan dito. Ayan, ito. Kung mapapansin nyo ito, yan, pwede mo itagilid na ganyan para yung spring hindi na, ito, hindi madali mo siya matanggal, So, itinagilid ko. Sa pagbabalik, make sure na ibabalik mo lang ng ayos mamaya pag ganyan, So, ngayon, para malinis, ang gagawin mo, tagilid mong ganyan, and then pilitin mo itong mabuksan. Ito, matigas yan sa una. So, kailangan mong gumamit ng basahan para mabuksan mo. So, kukuha lang po ako ng basahan para ating papilit ng ayos.
So kailangan natin ng basahan. Ito na, nakakuha na ako ng basahan. Kailangan natin itong mapihit para ma-release natin yung mga dumi sa loob, kasi ito yung pinaka-drain So dahan-dahan lang, kung makikita nyo kumuha kong basahan, pihitin nyo lang dito kasi dalawang procedure nga ng paglilinis. Una dun sa ibabaw, yung parang deep cleaning gagawin mo, at ang isa ay dito. Medyo matigas, kaya kailangan gumamit ka ng basahan. Okay. So, guys tanggalin lang natin. Ibababa ko lang kasi hindi ko mahawakan ng ayos. So yun na nga guys, napihit ko na. So ngayon, gagawin mo lang is since natanggal natin doon sa spring, haltakin mo lang siya, no? Dahan-dahan lang kasi baka maputol. Haltakin mo siya para mabuksan mo yung goma. Yan, no? So, natanggal ko, diba, ang dumi. So dito may mga dumi yan. So ngayon, pabubusbusan natin siya ng maraming tubig. Kaya kung titignan nyo, napakadumi sa loob, diba? So kailangan mabusbusan siya ng tubig para malinis. Pagka ganyan na nangyari, pwede mo na siyang itayo muna, ano? Tayo mo uli, and then pabubusbusan ng tubig sa babaw. Tayo natin. Ayan. So yan, itayo ko na, no? So ngayon, yung mga dumi na yan, yung nasa ibabaw, pwede mo nang tanggalin ng kamay. Tanggalin mo na yung kamay mo. Tapos ngayon, kuha ka ng tubig. Kailangan ipa-flashing mo siya ng tuloy-tuloy para linis mo siya ng ayos. Kasi kung hindi mo gaganyan ito yan, hindi talaga siya malilinis. So maraming dumi yan. So, ano mo lang siya ng tubig, supply mo lang ng marami para yung mga yan dyan is matatanggal talaga. Kung makapasin nyo, konti lang tumutulo kasi bukas na sa likod. So ngayon, pilitin natin matanggal yung dumi, no? So ito na yan, balik tayo doon sa ilalim. Kung makikita nyo, ando doon sa ilalim yung sa may drain nya. Ito, halos walang tumutulo, di ba? Kanina pa ako nagbuhos. So kung hindi na talaga makaya nyan, may solusyon naman. Pilitin buksan yung pulsator doon sa ibabaw, no? So hindi deep cleaning gagawin mo, pero pipilitan natin mabuksan itong pulsator. So kuha tayo ng screw, buksan natin to. Pilitin natin itong mabuksan. So matigas, ayan, kagaya nyan. Alam nyo ba kung bakit matigas yan at hindi na mapihit? Kasi nga, hindi natin pinadidip cleaning. Kinain na siya ng kalawang. So, anong magagawa mo dyan? So, di ba, mahirapan ka na kalasin. Makalas mo man yan, pwede na masira. So, no way tayo na ma-access dyan. So, ngayon, aasa talaga tayo sa pagsusupply ng maraming tubig. So, babaro natin maraming tubig yan para maitulak yung dumi sa ilalim. Tapos, susundot-sundutin natin. Ayan na nga guys, ang dami ko nang nilagay na tubig. Kung mapapansin mo, yan yung lalabasan dapat ng tubig, itong parte na to. So kung mapapansin nyo, di ba, walang tumutulong tubig, dapat ay bubulusok na yung tubig dyan. So anong gagawin natin? Kuha tayo ng panundot, kawad na malambot or kahit ano pa, no? So ito, kumuha ko na ito. Kumuha na lang ako ng wire na medyo mataba. So panalangin natin na sana masundot natin dumi, kasi kung doon tayo sa may pulsator sa ibabaw, mahirap na talaga siyang tanggalin. Kasi nga, yung pinaka-tornilyo kinain na ng dumi. So ngayon, dito tayo aasa para masundot yung mga dumi. So, asa tayo nga. Ayan, kung maano nyo, medyo lumalabas kasi ayun, nasa sa ilalim yung lumalabas na siya ng konti, pero kulang pa ng dumi, ha, diba? Ayan yung iniwan mo yung washing machine mo nang hindi mo nililinis. Ayun na, bumulusok na. So kahit bumulusok siya, walang katakot-takot na tamaan yung motor kasi yung motor ando doon malayo. So meaning natanggal na natin yung dumi kasi nag-free na siya, nag-free flow na siya. So ganyan lang po ang paglilinis niyan. And then pag nawala na talaga yung dumi, ibalik lang natin. Ibalik lang natin yung mga tinanggal natin yung ito ang tinamang dumi. So, ganyan lang guys, maraming salamat sa panonood.